Maraming mga kasambahay ang nakakaranas ng pang-aapi sa kanilang trabaho. Swertehan na lang talaga yung makakahanap ka ng mabuting amo. Karamihan kasi sa mga taong may pera ay mababa ang tingin sa mga taong mahirap. Ikaw, naranasan mo na bang apihin ng ibang tao dahil wala kang pera? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Masayang-masayang mag-asawa nang makapulot sila ng isang sanggol sa may tabing ilog. Matagal na kasing gustong magkaanak ni Aling Josie at Mang Jimmy, ngunit hindi sila makabuo ng sanggol. Mahal, ito na ata ang sagot sa atin ng Diyos. Narinig na niya ang ating panalangin na magkaroon ng sariling anak. Naluluhang sabi ni Aling Josie. Tama ka, kahit hindi natin siya kadugo ay ituturing ko siya na parang sariling atin. Palakihin natin siya ng mabuti at may takot sa Diyos. Masayang sagot ni Mang Jimmy. Kaya simula noon ay sila na ang nagpalaki sa bata. Binigyan nila ito ng pangalan at tinawag nila itong Maria. Hindi nila isinikreto sa bata na ampun lamang nila ito dahil ayaw nila na balang araw ay masaktan si Maria kung sakaling malaman nito ang katotohanan. Maria anak, ayaw mo ba talagang makilala ang iyong tunay na ama't ina? Tanong ni Aling Josie. Ayaw ko po, Nay. Kontento na po ako na kayo po ang nagpalaki sa akin. Kaya nga po nila ako iniwan dahil ayaw po nila sa akin, di ba? Magalang na sagot ng bata. Sinasabi lang namin sa iyo, anak, dahil baka nakakaramdam ka ng pagkukulang sa pagkatao mo. Ayaw naman namin ng tatay mo na makaramdam ka ng kalungkutan. Paliwanag ni Aling Josie. Para sa batang babae ay ayaw na niyang makilala pa ang kanyang tunay na mga magulang. Sobrang saya na niya sa kanyang buhay kahit hindi sila mayaman. Sadyang mabuting tao kasi ang mag-asawang nag-ampun sa kanya at kahit na kailan ay hindi niya naramdaman na sa kanya ay may kulang. Simpleng buhay lamang ang meron sila. Si Aling Josie ay nagtatanim ng gulay at nag-aalaga ng mga baboy. Samantalang si Mang Jimmy naman ay isang mangingisda. Nagtutulungan talaga ang mag-asawa maibigay lamang ang mga pangangailangan ng kanilang anak. Hindi man ito nanggaling sa kanila pero handa silang gawin ang lahat para kay Maria. Lumipas pa ang mga taon ay nasa high school na ang dalagita. Madalas itong makatanggap ng masasakit na salita mula sa kanilang mga kapitbahay. Kawawa talaga si Maria. Ampun lang siya. Ang balita ko ay malas ka daw kaya ka inabandona ng tunay mong mga magulang. Panunukso ni Isabel. Nang dahil doon ay talagang nasasaktan ang kanyang damdamin dahil halos sa pangaraw-araw ay binubuli siya ng mga ito. Nang dahil doon ay tumulo na lamang ang kanyang mga luha. Pauwi na si Aling Josie galing sa pagtitinda ng gulay nang bigla nitong makita si Maria na umiiyak. Oh, anong problema anak? Bakit ka naman umiiyak? Nag-aalalang tanong ng babae. Malas daw po kasi ako, Nay. Wala naman po akong ginagawang masama sa kanila pero palagi po nila akong tinutukso. Umiiyak na sagot ni Maria. Hoy kayo, kung wala kayong magawa mabuti ay tigilan nyo na lang ang aming anak. Hindi siya malas at siya nga ang nagbigay ng swerte sa aming mag-asawa. Tara na Maria at umuwi na tayo sa bahay. Galit na sabi ni Aling Josie. Ramdam na ramdam talaga ni Maria ang pagmamahal ng babaeng nag-ampun sa kanya. Palagi siya nitong ipinagtatanggol sa lahat ng oras. Nay, nagiging pabigat po ba ako sa inyo ni tatay? Malungkot na tanong ni Maria. Anak, kahit na kailan ay hindi ka naging pabigat. Alam mo ba na ikaw ang dahilan kung bakit sumaya kami ng tatay mo? Matagal na naming ipinagdarasal sa Diyos na bigyan kami ng anak at ikaw ang sagot sa aming pangarap. Nakangiting sagot ni Aling Josie. Habang nag-uusap ang mag-ina ay bigla na lamang dumating si Mang Jimmy. May dala itong pasalubong sa dalaga. Bumili ito ng bagong sapatos na magagamit ni Maria sa pagpasok niya sa eskwelahan. Anak, di ba matagal mo nang gusto ang sapatos na to? Oh, ayan na. Binili ko yan para sa'yo. Masayang sabi ni Mang Jimmy. Napalitan ng kasiyahan ang matinding kalungkutan ni Maria. Sobrang swerte niya talaga dahil mabubuting mga tao ang nag-ampun sa kanya. Talaga po ba, Tay? Maraming salamat po. Sobrang ganda po ng sapatos na yan. Sagot ni Maria na halos mapatalon pa ng dahil sa sobrang saya.
Napatingin na lamang si Aling Josie sa kanyang asawa. Masayang masaya din ito dahil sinusuportahan ng lalaki ang kagustuhan ng kanilang anak. Wala na atang masasaya pa na makita nilang maligaya si Maria. Masaya talaga ang kanilang buhay, ngunit bigla itong babawiin ng tadhana. Nahihirapan na talaga ang mag-asawa sa pagpapaaral kay Maria, kaya todo sila sa pagkayod ng pera. Kailangan nang makabayad ng dalaga sa kanyang tuition fee, ngunit wala pang naiipon ng dalawa. Nay, Tay, pasensya na po kayo ha. Ihingi po sana ako ng pera para makabayad po ako sa aking eskwelahan. Nahihiyang sabi ni Maria. Aba, oo naman anak. Walang problema. Kami na ang bahala ng nanay mo. Kayang-kaya namin yan. Sige na at pumasok ka na. Bukas na bukas din ay ibibigay namin sa iyo ang pera. Pilit nang iting sagot ni Mang Jimmy. Nang makaalis si Maria patungo sa eskwelahan ay nagkatinginan na lamang ang mag-asawa. Jimmy, paano na yan? Nitong nakaraan ay nasira ng bagyo ang aking mga pananim at naibenta na natin ang 2 baboy. Saan naman tayo kukuha ng pera? Nag-aalalang tanong ni Aling Josie. Ako na ang bahala, mahal. Samahan mo ako at mangingisda tayo ngayong araw. Kahit mainit na ang panahon ay samahan mo ako sa dagat. Bahala na kung ano ang mangyari. Basta ang mahalaga ay kumita ako ng pera. Positibong sagot ng lalaki. Nagmamadaling umalis ang mag-asawa. Hanggang hating gabi silang nangisda upang makarami sila ng huli. Gusto nilang punan ang hinihinging pangangailangan ni Maria. Masayang masaya ang mag-asawa dahil punong-puno na ng isda ang kanilang bangka. Halos lumubog na nga ito sa tubig nang dahil sa sobrang bigat. Pabalik na sana sila sa laot nang bigla itong bumigay sa gitna ng karagatan. Madilim na doon kaya walang nakatulong sa kanila. Lumubog ang bangka at nalunod ang mag-asawa. Takang-taka na talaga si Maria kung saan ba pumunta ang kanyang mga magulang. Kinabukasan sa pagising ni Maria ay nagkakagulo na ang mga tao. Maria, si Aling Josie, nakita siya sa tabing dagat na wala ng buhay. Ang sabi ng mga tao ay nalunod daw ang nanay mo. Malungkot na balita ng kanilang kapitbahay. Walang kahit na isang luha ang pumata kay Maria. Hindi talaga siya makapaniwala na mangyayari ang ganitong bagay. Lumipas sa mga oras ay hindi pa nakikita ang katawan ng kanyang tatay. Ngunit natagpuan din ito ng mga mangingisda na nakasangat sa lambat. Halos mabaliw si Maria nang dahil sobrang pag-iisip. Sobrang saya lang nila nitong nakarang araw. Ngunit ngayon ay wala na ang kanyang nanay at tatay. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang tumigil sa kanyang pag-aaral at maghanap ng kanyang pwedeng maging trabaho. Nakapasok siya bilang isang kasambahay sa malayong lugar. Stay in siya doon kaya nagkaroon naman siya ng bagong tirahan. Tanging mag-ina lamang ang kanyang pinagsisilbihan dahil wala ng asawa ang babae. Matagal na daw itong namayapa. Hindi alam ni Maria na sobrang hirap pala ng kanyang pagdadaanan sa kamay ng anak ng kanyang amo. Magandang hapon po ma'am, ako po si Maria. Magalang nasabi ng dalaga. Magandang umaga din sa'yo. Ako nga pala si Veronica at siya pala ang aking anak na si Rosalie. Sana ay magkasundo tayong 3 dito ha, sagot ni Miss Veronica. Palaging wala ang kanyang amo sa bahay at ang natitira lamang doon ay si Rosalie. Palagi siya nitong inuutusan sa lahat ng bagay. Habang naglalabas si Maria ay bigla na lamang siyang binato ni Rosalie ng labahing damit sa muka. Yan, laban mo yan. Bilisan mo ang paglalaba at huwag kang babagal-bagal kung kumilos. Tandaan mo na binabayaran ka ni Mami. Natatawang sabi ng babae. Kailangang tiisin ni Maria ang pag-uugali ng anak ni Mrs. Veronica. Ayaw niya naman na matanggal sa trabaho dahil wala siyang ibang aasahan kundi ang kanyang sarili. Mabait naman si Mrs. Veronica. Libre ang kanyang bahay doon at libre ang kanyang kinakain. Ang hindi lang nito alam ay inaalipin at sinasaktan siya ng anak nitong si Rosalie. Isang araw nga ay umuwi si Mrs. Veronica at meron itong dalang pasalubong sa kanilang dalawa. Rosalie anak, ibinili nga pala kita ng bagong cellphone para marami kang magamit, sabi ni Mrs. Veronica. Masayang masaya talaga si Rosalie, sabay tumingin pa ito kay Maria. Para bang iniinggit nito ang kanilang kasambahay na meron siyang bagong telepono.
Ngunit nagulat na lamang ito nang bigyan din ng kanyang mami ng bagong cellphone si Maria. Maria, ibinili din kita ng para sa'yo. Tanggapin mo na sana ito at huwag ka sanang mahiya. Nakangiting sabi ng mayamang babae. Inis na inis talaga si Rosalie sa mga oras na yon. Napapansin kasi nito na malapit ang loob ng kanyang nanay sa kanilang katulong. Bakit yun naman siya ibinili? Katulong lang naman siya dito, di ba? Inis na sabi ng dalaga. Hayaan mo na anak. Kailangan niya yan para matawagan niya ako kung meron man siyang kailangan. Paliwanag ni Mrs. Veronica. Isang araw ang lumipas ay muling umalis si Mrs. Veronica sa kanilang bahay. Marami kasi talaga itong mga negosyo na inaasikaso. Halos magkasing edad lang si Rosalie at Maria. Palagi na lamang nasa bahay si Rosalie nang dahil sa online class. Alam mo Maria, sobrang sip-sip mo talaga kay mami no? Katulong ka lang dito, yan ang tatandaan mo. Pasigaw na sabi ng babae. Hindi naman po sa ganun ma'am. Hindi naman po ako nagpabili ng cellphone kay Ma'am Veronica. Sagot ni Maria. Halos sa pangaraw-araw ay pinag-iinitan siya nito. Malayang nagagawa ni Rosalie ang pananakit kay Maria dahil palaging wala ang kanyang ina. Isang araw ay pilit na kinukuha ng babae ang cellphone ng kanilang kasambahay. Nang makuha ito ni Rosalie ay agad niya itong ibinato sa sahig na nagdahilan ng pagkabasag. Yan ang dapat sa'yo, masyado kang sip-sip. Sabi ni Rosalie sabay sinampal pa nito si Maria. Napatakbo na lamang ang dalaga pataas ng hagdanan. Ngayon pa lamang kasi siya nagkaroon ng cellphone, ngunit binasag naman ito ng anak ng kanyang amo. Nang dahil doon ay sinundan ito ni Rosalie sa taas. Ang akala mo ba ay tapos na tayong dalawa? Huwag mo akong tatakbuhan dahil ayaw ko nang binabastos ako, lalo na ng mga taong katulad mo. Inis na sabi ni Rosalie. Ma'am, wala naman po ako masamang ginagawa sa inyo. Patawarin niyo na po ako kung may kilos man po ako na hindi niyo nagugustuhan. Mapagkumbabang sagot ni Maria. Ipinakita ni Rosalie ang kanyang natatawang muka. Wala talaga itong balak na magpakita sa kanya ng awa. Napaupo na lamang sa tapat ng hagdanan si Maria nang muli siyang sampalin ng dalaga. Wala siyang balak na bumawi dahil hindi naman siya pinalaki ng kanyang mga magulang na gumanti tuwing nasasaktan. Ma'am, tama na po. Huwag niyo na po akong saktan. Marami pa po akong kailangan gawin. Nakikiusap po ako sa inyo. Umiiyak na sabi ni Maria. Sa pagtayo ng babae ay bigla itong itinulak ni Rosalie sa hagdan. Nagpagulong-gulong si Maria at mabuti na lamang ay hindi ito napasama. Gulat na lamang ang dalawa nang bigla nilang nakita si Mrs. Veronica. Biglaan ang naging pag-uwi nito nang walang paalam. Anong nangyayari dito? At bakit ka nakahiga dyan, Maria? Nagtatakang tanong ni Mrs. Veronica. Naging malinaw na sa mayamang babae kung ano ang nangyari. Nakita niya kasi sa taas ng hagdanan ang kanyang anak na si Rosalie. Sobrang pula rin ng mukha ni Maria nang dahil sa mga sampal. Nakita din nito ang basag na cellphone na ibinigay niya sa kanyang kasambahay. Rosalie, bumaba ka dito. Maria, halika at tutulungan kitang makaupo. Pupunta tayo sa ospital, sabi ni Mrs. Veronica. Huwag na po ma'am, hindi naman po ako nasaktan. Pakunwaring sagot ni Maria. Pero gulat na gulat ang mayamang babae nang lumahad ang kwintas na suot ni Maria. Tandang-tanda niya na ito ang kwintas na ibinigay niya sa kanyang nawawalang anak. Kinuha kasi ito ng kanyang asawa nang mag-away silang dalawa at nabalitaan na lamang niya na iniligaw nito ang bata. Maria, saan naman galing ang kwintas na yan? At pwede ko bang makita ang iyong likuran? Tanong ni Mrs. Veronica. Bigay po ito sa akin ng aking nanay at tatay. Pero hindi po talaga sila ang tunay kong mga magulang, sagot ni Maria. Gulat na gulat ang mayamang babae nang makita nito ang malaking peklat sa likuran ng dalaga. Noong sanggol pa lamang kasi ito ay aksidente itong nabuhusan ng kaunting mainit na tubig sa likuran, dulot ng pag-aaway nila ng kanyang asawa. Pero Maria, sa akin ang galing ang kwintas na yan. Kung hindi ako nagkakamali ay may nakaukit na letra sa likuran ng pendant. Naluluhang sabi ni Miss Veronica. Tama po kayo ma'am. Meron po ditong nakaukit na letrang A at B. Pero hindi ko naman po alam ang ibig sabihin.
Nagtatakang sagot ni Maria. Tama, ikaw nga ang aking nawawalang anak. Abigail ang ibig sabihin niyan dahil ito ang totoo mong pangalan. Umiiyak na sabi ni Miss Veronica. Kaya pala malapit ang loob ng mayamang babae kay Maria ay anak pala niya ang kanilang kasambahay. Hindi nila inaasahan na dito pa sila makikita. Napaiyak na lamang si Maria dahil mukhang nagsasabi ng totoo ang kanyang amo. Alam din nito ang tungkol sa mga bagay na hindi pa dapat alam ni Miss Veronica. Samantalang si Rosalie naman ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nahanap na kasi ng kanyang mami ang nawawala nitong anak. Ampun lamang kasi si Rosalie at inampun lamang siya ni Miss Veronica upang mawala ang pangungulila nito kay Maria. Hindi pala talaga siya ang tagapagmana kundi ang kanilang kasambahay na kanyang pinagmamalupitan. Laking takot ni Rosalie kay Maria dahil malaki pala itong parte ng kanilang pamilya. Simula noon ay naramdaman ng dalaga na napapalayo na ang loob ni Miss Veronica sa kanya dahil nakilala na nito ang tunay nitong anak. Nagkapaliwanagan silang tatlo tungkol sa nakaraan kaya naging malino naman kay Maria na hindi talaga siya pinabayaan. Biglang nagbago ang kanyang buhay at biglang naging mabait sa kanya si Rosalie. Takot na takot ang dalaga sapagkat baka si Miss Veronica na ang makalaban niya. Parang siya ang nawalan ng pwesto sa kanilang pamamahay. Anak, Abigail, Maria, ibinili kita ng bagong mga damit. May gusto ko bang bagay na makakapagpasaya sa'yo? Sa susunod na pasukan ay papasok ka na ulit sa eskwelahan. Hayaan mong bumawi ako sa lahat ng aking mga pagkukulang. Masayang sabi ni Miss Veronica. Maraming salamat po, ma'am. Matipid na sagot ni Maria. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Simula ngayon ay mami na ang itawag mo sa akin, sabi ng mayamang babae. Pahiyang-pahiya talaga si Rosalie. Parang siya ang naging sabit sa kanilang bahay. Palagi nang nakay Maria ang atensyon ng kanilang ina. Isang araw ay napagdesisyonan ni Rosalie na lumayas na doon upang makilala ang kanyang tunay na mga magulang. Hindi pala talaga sila mayaman at ipinampun siya nang dahil sa kahirapan. Muli siyang ipinagtabuyan ng kanyang totoong nanay at tatay, kaya muli siyang bumalik sa kanilang bahay. Humingi ito ng paumanhin kay Maria nang dahil sa kanyang mga nagawa. Nangako ito na simula ngayon ay magbabago na siya. Rosalie, ituturing kita na parang sariling kapatid at sana ay ganun ka din sa akin. Pinapatawad na kita sa lahat ng iyong mga nagawa. Seryosong sabi ni Maria. Maraming salamat at hindi ko talaga inaasahan na mapapatawad mo pa ako. Kasalanan ko ang lahat ng ito at nagkamali talaga ako. Nakayokong sagot ni Rosalie. Simula noon ay nagkasundo silang dalawa. Wala nang sakitan ang nangyayari at natutunan ni Rosalie na baguhin ang kanyang masamang pag-uugali. Naging masaya silang pamilya. May nawala man sa buhay ni Maria, ngunit may panibago namang mga tao ang dumating sa kanya. Sadyang may dahilan ang lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Huwag mong isipin na pinapabayaan tayo ng Diyos sa tuwing may hindi magandang pangyayari. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya dahil pagsubok lamang ang lahat ng ito. Kahit na kailan ay hindi niya tayo iniwan sa lahat ng oras. Mahal niya tayong lahat kahit tayong mga tao ay makasalanan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.